Human mind is powerful. Ang ating mga kaisipan, mga kapatid, ay makapangyarihan. Some of us, mga kapatid, sasabihin natin, intellectually speaking, hindi siya matalino. Hindi siya madaling makakatch up. Kasi hindi ginagamit. Ang ating utak, mga kapatid, ay tinaguri ang the sleeping giant. Lahat po magsabing sleeping giant. Kasi malaki ang oportunidad ng ating mga utak, mga kapatid, kung ito ay mapapagana, na gawin tayong successful. Ang human brain contains of 86 billion neurons, with a 16 billion neurons in the cerebral cortex. Ang ating utak daw, mga kapatid, ay consists of 100 billion brain cells. Amen? Pastor, ibig sabihin nun, parang science yun, 86 billion neurons, mga kapatid, ay sapat na para makapagpailaw ng bumbilya. Ay merong tinatawag na hypnotism. Diba? Sapat na, mga kapatid, para makapagbigay ng power sa bumbilya. Lahat magsabing amen. Dadako tayo sa spiritual, mga kapatid. Mahalaga kung ano ang iisipin mo. It matters what you think because it will transcend to your body. Ang ating isip, mga kapatid, is the processor. Kapag nagugutom ka, actually the mind is the soul, the human soul is the will and intellect, mga kapatid. Kaya magtatanong tayo, kapag ang tao, mga kapatid, ay namatay, ang kanyang katawang lupa, mga kapatid, ay mananatili sa libingan. Ito'y mabubulok at babalik sa pagiging alabok. At itira ang kanyang mga buto. Ang spirito, mga kapatid, the Bible said, na ang spirito ng tao ay babalik sa Diyos. At ang kaluluwa, amen, ay pupunta sa langit o pupunta sa impyerno, mga kapatid. Yung isip natin, mga kapatid, is the soul. Sino ang nakakaramdam? Ang katawan o ang kaluluwa? Sino nakakaramdam? Katawan o kaluluwa? Kapag nagutom ka, mga kapatid, sino magpa-process? Sino ang gagawa ng paraan? Isip. Kaya kapag ang tao, mga kapatid, amen, punta tayo sa heart. Kapag ang tao, minsan pag wala na sa katinoan, nababaliw na, sabihin na natin, hindi na po siya. Amen. Iibig ng husto, mga kapatid. Lahat po magsabing amen. So, napakahalaga ng maayos na utak sa bawat isa. Pero po muna tayong maayos na kaisipan, mga kapatid. Maayos na kaisipan. The Bible said, mga kapatid, the Lord has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng spirito ng katatakutan, but of love, kundi ng pag-ibig, and of sound mind. Ano ibig sabihin ng sound mind? Maayos na kaisipan. So kapag ikaw ay natatakot sa multo, o natatakot, mga kapatid, sa pakiramdam mo, may espiritu sa tabi mo, amen, hindi po galing sa Diyos yan. Hindi po gusto ng Diyos yan. At magsabing amen. May mga Kristiyanong gano'n. Pag nag-brown out, mga kapatid, pag nag-black out, hindi mapag-isa. Pag nanood ng horror, amen, natatakot. Wala ang focus. Wala sa sarili. Amen. May mga tao po tayong kilala na sila ay mga pulis nang sa salvage pero takot sa brownout.
Takot sa espiritu, takot sa aswang, mga kapatid. Amen. Kasi dito yan nanggagaling sa isipan. Amen? Our mind creates an imagination, an image dito sa ating kaisipan. Dito nagpa-process yan, mga kapatid, sa ating isip. Naintindihan niyo po ba? Kapag nagutom ka, sino gagawa ng paraan? Ang isip. Saan ako bibili? Pag kailangan mo ng pera, kailangan ko magtrabaho. Saan ako magkatrabaho? Kapag nasaktan ka, amen, iisipin mo din yon. Amen. Kaya kapag mahina, mga kapatid, ang ating kaisipan sa pagtanggap ng mga bagay na ito, yung iba, nababaliw. Intindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Sa sobrang pain na dinanas nila, mga kapatid, that they have suffered so much pain, mga kapatid, na hindi na nakayanan ng kanilang utak. Kaya sila ay nawawala sa bait o lumuluwag, mga kapatid, yung tornilyo sa kanilang mga utak. So, the processor is our mind. Lahat po magsabing amen. Hallelujah. Kapag nasaktan ka, magpa-process dyan, at isipin mo, gaganti pa ako? O tatahimik na lang ako at magpapatawad. Dito yan nagpa-process sa ating isip, mga kapatid. Pag nagutom ba ako, ano gagawin ko? Kakain ba ako o magpa-fasting na lang ako? So dito po yan lahat sa ating kaisipan. That's why we must be careful what you feed on your mind. Pag-ingat tayo kung ano po ang ating pinapakain sa ating mga kaisipan. Ating pinanonood, mga kapatid, sa telebisyon. Ang telebisyon daw, mga kapatid, ang laki-laki nito. Pero sa totoo lang, the new television of our generation, mga kapatid, ay nandito na lamang po sa ating mga pitaka, the cellphone. You can watch whatever you want. You can browse, mga kapatid, whatever you want, mga kapatid. That's why we must be careful what you feed sa ating mga isip, mga kapatid. Be careful, mga kapatid, sa ating mga binabasa. Nagbabasa pa kayo ng mga pocketbooks about love. Tapos, doon sa pinabasa niyong pocketbook, may romance. Diba? May mga romansa. May mga bed scenes. Hindi nga kayo nanonood, mahilig naman kayo magbasa. At doon sa pagbabasa, mga kapatid, nagugulat po kayo. Amen? Nagbabago. Amen? Nadadala ka doon sa iyong binabasa. Bakit? It creates imagination to your mind. At magsabing amen. Kapag nagbasa ka ng Bible, mga kapatid, praise the Lord, at paulit-ulit mo itong binabasa, at nandoon yung guidance ng Holy Spirit, mga kapatid, it will also create imagination to your mind. At magsabing amen. Hindi ka naman napunta sa panahon ni Moises. Sometimes, hindi mo naman napatotohanan na totoo ba talaga yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Pero the Holy Spirit of the Lord, mga kapatid, is dictating to your mind na totoo lahat ng binabasa mo at it create imagination to your mind. Nag-create, nag-imagine mo. Ganun pala, kabuti ang Panginoon, ganun pala kapangyarihan ng Panginoon. Lahat magsabing amen. That's why we must be careful what you read. We must be careful what we listen also. Kasi kapag nakinig ka, pusong ba to, ano pa? Sinaksak mo ng asido, puso daw. Di ba? Sinaktan mo ang puso. Ano pa yung mga, ano yung mga sa television, mga kapatid? Napakadami, mga kapatid, na papanoorin. Mga istorya sa television, mga kapatid, na that can pollute human mind. Magulat ka, marami ka nakakalimutan. Kasi araw-araw, from the day you woke up, binuksan mo ang cellphone mo, lahat ng nakikita mo, lahat ng pinakikinggan mo, lahat ng binabasa mo, lahat ng na chismis, nasasagap mo, naiistoryan doon sa tinatawag na 86 billion neurons ng utak mo.
Kaya yung mga dapat na sa ulado mo, na dapat na iniisip mo, mga kapatid, amen, ay hindi na po naiisip. Marami ka nakakalimutan kasi napakadami nating na-store na hindi maganda sa ating mga kaisipan. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? The Bible said, mga kapatid, amen, in Proverbs chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sa ibang version, GNT, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kung ano ang iniisip mo, ikaw yon. Intindihan nyo ba? Kung ano ang iniisip mo, ikaw yon. Kaya tatanungin ko kayo. Para tutulog si tatay, ano? Tatay, okay ba? Okay ba? Sige. Sumisigaw na ako, ha? Huwag kayong Sister Daya, tatanungin kita, Sister Daya, pwede mo bigyan ng mic? Anong tingin mo sa sarili mo? Yes. Parang masakit. Anong iniisip mo para sa sarili mo? A failure? What? Anong aspeto? Yes. Ano iniisip mo sa sarili mo? Iniisip ko sa sarili ko ngayon po, parang ang mimi ko. Masungit, gano'n, masungit. Oo. Marami yun, di ba? Maraming kahulugan yung mimi. Masungit. Medyo naging salbahe. Salbahe. Okay. Salbahe ka. So kung iniisip mo, salbahe ka, talagang salbahe ka. Yun ang magkaparasyon sa mind mo. Salbahe talaga ako. Di ba? Okay. Salbahe ka nga ba talaga? Baka kay Daniel lang. Daniel Timakali. Si Nanay Lita. What you, mga kapatid, kung ano inisip mo, can determine who you are. Sige po. Seryoso po. Seryoso, yes. Yung hindi po parang iiwasan Mm-hmm. tao, hindi basta-basta makakausap. Parang ganun. Masyadong seryoso, ganun. Okay? So, talagang pinakakatawanan nyo yung mga iniisip nyo. Masyado kayo seryoso, masyado kumin. Ganun ka nga. Sige. Mic pa. Tawag ako dito ng isa. Sister Fe. Gusto ko yung nakatingin sa akin eh. Sister Fe. Pastor, wala akong samot kasi masakit talaga dyan ko. Wala ka mas. Sige, paganahin nyo naman yung brain nyo ngayon, mga kapatid. Ano sa tingin mo ikaw ngayon? At anong nakikita mo sa iyo, mga kapatid, for the next 5 years? Sige, akin na, bigyan mo sa akin, Mike. Para sa iyo na lang yung tanong na yan. Sagutin mo na lang sa akin after service. You are what you think. Sabi niya, salbahe daw siya. Salbahe talaga siya. Magiging salbahe siya. Because it can shape a human life. Ikaw, kapatid. You are what you think. Ano ka? Ay, sa akin sa sarili, Pastor, yung tahimik lang ako. Pero marunong naman ako makikinig sa tao. Thank you. Sige, naghahanap ako ng tamang sagot eh. Thank you, tahimik ka lang, pero marunong ka naman makisama sa tao. Ano ka? Ngayon, you are what you think. Sige po, naghahanap ako ng tamang sagot kahit isa lang. Sige, Sister Monica. Tamang sagot. Blessed. You are blessed. Amen. Thank you. Maganda. Magandang sagot yun. That she is blessed. Amen. You are what you think. Naghahanap akong tamang sagot. Kaya nagtatanong tuloy ako, Kristiyano ba talaga na tayo? Ang hinahanap kong sagot, mga kapatid, I am
a child of God. Ano inisip mo ngayon? I am a child of God. At kapag inisip mo na ako ay anak ng Diyos, katama ang isip mo. Kasi kung ikaw, mga kapatid, is the reflection of God's love, magiging tama ang ugali mo. Amen. Hindi ka manlalait, hindi ka magchichismis, mga kapatid. Hindi ka mananakit ng ibang tao, sapagkat anak ka ng Diyos, mga kapatid. At kapag inisip mo na anak ka ng Diyos, mga kapatid, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Kapag anak ng Diyos, mga kapatid, hindi maghihirap, mga kapatid. Don't make me wrong, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na salat ka sa pera, hindi ka na pwedeng mayaman sa kapayapaan, mga kapatid, sa kasiyahan. Amen? Hindi naman pangako ng Diyos na pagpapalain kanya ng maraming salapi. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos para sa atin. Tayo'y mga anak ng Diyos na kahit magulo ang sanlibutan, mga kapatid, ay makakatamo tayo, mga kapatid, ng kapayapaan sa ating kaisipan. Amen. Maraming ang pera. You have been promoted, mga kapatid. Pero magulo naman, sobrang busy naman at wala ka ng panahon sa Panginoon, mga kapatid. Lahat magsabi, Amen. At sigaw natin, I am a child of God. What you think can shape your life. I am a child of God. Ang ganda nung sa youth ka, mga kapatid. Who are you? Amen? Hindi nagbe-base kung sino ka, mga kapatid, sa ibang tao. Kung sino tayo nagbe-base, mga kapatid, sa Word of God. Sa salita ng Diyos, mga kapatid. You're a peculiar, pinili, kakaiba. Ikaw ay royal priesthood. Ikaw ay nasa liwanag na galing sa kadiliman. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia that you are healed, you are delivered, you are redeemed. Yan po, mga kapatid, ang child of God. Lahat po magsabing amen. So the mind is the battleground of the enemy. Dito lagi may digmaan. Dito lagi, mga kapatid, amen, nakikidigma si Satanas sa ating mga kakaisipan. Kaya ang sabi ng Bible, we must transform our mind. Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Do you agree sa scripture? Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Amen? If you agree, pwede ba ako makiusap sa inyo? Kung kayo ay naniniwala sa salita ng Panginoon, mga kapatid, can we say amen? With faith. Pwede ba yan maging culture ng church? If you agree, mga kapatid, sa sinasabi ng man of God, mga kapatid, behind this pulpit, can we say amen? So, ang pinakamarami, isa sa dahilan ng
Dahil sa cellphone, social media, mga kapatid. At huwag sa aming amen. Totoo yan, mga kapatid. Pag nag-post kayo, totohanan lang ito mga kapatid, pag nag-post kayo at konti ang nag-heart, talagang medyo malungkot ng konti. Totoo po yan. Pero pag masarami ang nagla-like, marami nag-share, masaya tayo. Di ba? Sister Pet, tanongin kita, pinost mo yung bagong profile picture mo. Walang nag-like. Walang nag-heart. Pero may nag-angry. Ano mararamdaman mo? Yung totoo lang tayo. Ano mararamdaman mo? Okay lang, pastor. Malungkot ka. Masama loob mo. Tama. Nag-post ka na masaya ka. Amen. Nakabili ka ng motorsiklo, nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng sasakyan. Yan nag-post pa. Mga kapatid, amen. At naiinggit, mga kapatid. Ano mararamdaman mo? Gagalit. So nakabase, mga kapatid, ang ating kasiyahan. Amen. Kung ano man ang maging response ng tao, mga kapatid, amen, sa social media, sa ating mga post. At kung magsabing amen, sa totoo lang, mga kapatid. And can we define happiness? Happiness, mga kapatid, is you are happy, there is a reason of your happiness. Pag sinabing happy, masaya ka sa mga happenings sa iyong kapaligiran. At kapag hindi masaya ang happenings o nangyayari sa iyong kapaligiran, may namatay, malungkot tayo. At yan ay may kabaligtaran sa kahulugan ng joy. Because ang joy, makinig po kayo, came from the Lord. That you can be joyful, mga kapatid, kahit ang pangyayari ay hindi po maayos sa ating kapaligiran. Intindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Maaari tayong maging masaya, mga kapatid. Praise the Lord. Kahit nasasaktan tayo. Nakakaya nating maging masaya, mga kapatid, kahit iniwan tayo, mga kapatid. And that is the joy of the Lord, mga kapatid. Yan ang ibibigay ng Diyos sa mga tao, amen, na naglilingkod sa Kanya. What do you want? A happy life or a joyful life? Praise the Lord. Sigurado kayo? It will process on your mind. I want a joyful life. Amen. Sa totoo lang, mga kapatid, ang daming reason na hindi ka na magsimba. Ang daming reason na hindi ka na magtiwala sa Diyos. Amen? Ang dami nating prayers na hindi sinasagot ng Panginoon. May reason para hindi ka maging happy, na maging malungkot ka. Amen? At tumalikod sa Lord, mga kapatid, di na magtiwala sa Lord. Pero dahil sa mga kapatid, sa Espiritu ng Panginoon, sabi ni David, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is from the Lord. It is not from you. Ang joy, mga kapatid, it will not come from the earth. It will not come from riches. It will not come, mga kapatid, from accomplishment. The joy of the Lord came from the Holy Spirit of God, mga kapatid. When you receive the Holy Spirit of God, mga kapatid, nakita nyo, mga kapatid, iniwan, sinaktan. Amen. Pero masaya. Si Jesus Christ, bitbit niya yung krus. Amen. Nandun siya sa Kalbaryo, nasasaktan, dinuraan, sinuntok, mga kapatid, tinadyakan, ipinako. Pero masaya siya, mga kapatid. Bakit? Dahil yung kanyang paghihirap, pagdurusa, ay magbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. That is the joy of the Lord. We may experiencing difficult situation, mga kapatid, sa ating buhay. Maaring tayo nakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, mga kapatid. But let us pray for the joy of the Lord. Let us seek for the joy of the Lord sa ating buhay. Anong dahilan? Ba't masaya ka? Anong dahilan, Sister Amor? Ba't masaya ka?
Anong dahilan? Bakit masaya ka, Sister Rose? Dahil kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Amen? Bakit? Ang pera nawawala. Pera nananakaw. Sasakyan na lumuluma. Ang sasakyan nasisira, ang bahay lumuluma. Mga kapatid, ang katawan tumatanda. Pero ang Diyos hindi nagbabago noon, ngayon magpakailan pa man. Ang Diyos, mahal tayo. Amen? Mas minamahal pa niya tayo, mga kapatid. Amen? Lalo kapag tayo nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. At magsabing amen. Kaya kung ang joy mo, mga kapatid, ang ating kasiyahan ay sa Diyos, mga kapatid. At magsabing amen. Hindi ka mabibigo. Kasi ang Diyos hindi ka iiwanan. Ang tao pwede kang iwan. Ang magulang, sinasabi nila, hindi kaya magtakwil ng magulang. No, may mga magulang na itinatakwil ang mga anak. May mga anak na tumatakwil sa magulang. May mga asawa na nagloloko, mga kapatid, ng bababae, ng lalaki. Mga kapatid, may mga boss, mga kapatid, at mga katrabaho tayo, natitirahin tayo, pababa. Ibinababa tayo. Pero ang Diyos, amen, kahit anong gawin sa akin ng aking kaibigan, kahit anong gawin sa akin ng aking nanay, ng aking mga kapatid, hallelujah, ng aking kapitbahay, basta nandito ang Diyos, kasama ako, hindi niya ako iniwan. Mga kapatid, yun ang totoong kasiyahan. Intindihan niyo mga kapatid? Maghirap ka, amen, dumanas man tayo ng paghihirap sa buhay na to, basta ang Diyos, amen, nararamdaman mo ang Diyos, minsan bibigyan tayo ng pinapalo tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang bumalik tayo sa Kanya. Mga kapatid, ngayon matututunan mo, ma-realize mo, nandito pala ang kasiyahan. Nandito pala ang kapayapaan. Nung umiyak ka, naibus mo sa Panginoon ang lahat. Paklakpakan nating malakas ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Tuloy tayo, mga kapatid. Amen. Sound mind. Praise the Lord. So I will tell you, I will give you one story from a reverend or a missionary, mga kapatid, American missionary na pumunta dito sa Pilipinas at nakausap ko siya, mga kapatid, patungkol sa kanyang experience. Amen. And kanyang battle, mga kapatid, against stage 4 cancer. Ang sabi ng doktor, mga kapatid, na meron na lamang siyang ilang mga panahon na mabubuhay na lamang. In fact, he did everything, mga kapatid, para mabuhay. Para mag-survive. Andun ang chemotherapy, andun ang radiology. Sa hospital, halos doon na siya nakatira. Sabi. At kapag nasa hospital siya, mga kapatid, you can feel the loneliness. Parang nag-isa ka, parang wala nagmamahal sa iyo. Andun ang deception, mga kapatid, from the devil. Sana, kaya yung mga COVID patients, amen, during pandemic, marami na mamatay. Hindi lang sa sakit na COVID, dahil sa depression, dahil sa loneliness at kalungkutan. Amen. Mawawalan ka talaga ng pag-asa at hindi pa masabi, mga kapatid, at mapatunayan, sinasabi lang ng iba na, amen, parang wala ding pakialam sa kanila, mga nurses and doctors. Siguro, dahil sa sobrang dami ng cases that time. Di ba, Sister, So sabi po ng Reverend ito, mga kapatid, dahil sa sakit na yon at natanggap niyang news o balita from his doctor, mga kapatid, na meron ka na lamang ilang mga panahon. Hindi ko natandaan kung ilang buwan yung sinabi niya. Basta tinaningan na siya ng doktor, stage 4 cancer. Mga kapatid, meron pa siyang infection sa dugo. Infection, cancer of cancer of the bone. Tapos meron pa siyang infection sa dugo. Amen? Imposible mabuhay siya. Mga kapatid. And based sa kanyang history, medical history, wala siyang nagiging sakit until this time. Doon na siya nakatira sa ospital, mga kapatid. Walang halos dumadalaw, mga kapatid, kundi ang kanyang asawa.
Praise the Lord. And every morning, mga kapatid, sabi po nitong missionary na to, every morning, mga kapatid, every 3 a.m., siya inaatake na anxiety. Panic attack. Na kapag siya ay nagpapanik, mga kapatid, hindi siya makahinga. Para sa sinasakal sa leeg. Panic. Saan nagmumula yun? Sa isip. Anxiety saan? Sa isip. Ano pinagmulan? Experience. Tama? Pero siya nagpa-process sa isip. Ba't ka na-depress? Dahil iniisip mo. Tapos iniisip mo, natatransfer sa puso mo. At kakaisip mo, hindi lang sa puso, natatransfer pati sa buong katawan mo. At kapag ang puso mo naapektuhan, amen, bumibilis ang tibok ng puso mo. Amen, tumataas ang blood pressure mo. Mamalaya mo, sira na pala ang kidney mo. Sira na rin yung atay mo. Amen. Hindi mamalayan mo, nagbabara na pala, mga kapatid, yung mga dugo sa utak mo. So, ma-stroke ka, ma-heart attack ka. Nakita niyo po, mga kapatid? From the experience, mga kapatid, from that suffering, na-process sa mind. Hindi na kayanan ng mind, na-transfer sa puso, mga kapatid. At nagkasakit. Saring sakit, mga kapatid, ang dinanas. So, tuwing alas 3, mga kapatid, na madaling araw, nandiyan po ba kayo? Kinig po kayo. I'm not well prepared, mga kapatid, but ito po yung I'm not well prepared, mga kapatid, today kasi hindi talaga ako ang meron talagang preacher, pero ito ang message ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. 3 a.m. pinapanik siya, mga kapatid. Gusto niya na matapos yun. Ayaw niya na, nagsasawa na siya, mga kapatid. He's a believer, he's a missionary, he's a preacher, mga kapatid. Sa buhay niya marami na bless. Mga kapatid, may nabanggit siya. Habang sinasakal siya ng madaling araw, may nabanggit siya sa same Jesus. You have to come, mga kapatid, sa level of the spirit of gratitude. Kapag hindi mo na kaya, just say, thank you, Jesus. Just say, ano sabi ng Bible? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pero siyempre, babalik yun. Bukas babalik yun. Alas 3 sa madaling araw. Whenever he's saying the words, thank you, Jesus, mga kapatid, lumuluwag. Pero hindi pala natapos doon. Ang sunod niyang ginawa, he praised Jesus. Praising God, mga kapatid, is thanking God for what He has done. Amen? Pagpupuri sa Panginoon. Being grateful. And he realized, mga kapatid, hallelujah, ito pala yung nakasulat sa Bible. Ano sabi ng Bible? Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Bumabalik na naman, mga kapatid. Pero sa tuwing siya po ay inaatake ng panic, amen, pupunta siya sa level ng pagiging grateful. And then he praised God. And the last level, mga kapatid, praise the Lord. Nakita niyo po yung sekreto? Amen? At panghuli, he prayed for others. Ano pakiramdam mo kapag pinagpipray mo yung brethren? Di ba lumuluwag? Maluwag sa pakiramdam? Yes, mga kapatid, kailangan natin pag-pray ang ating sarili. Pero kapag pinag-pray natin ang ating mga brethren, sabi ng Bible, confess your faults one with another. Amen? And pray for one another so that you may be healed.
That's what the Bible says. Pasalamat ka. Karamdam mo sinasakal ka na ng problema. Hindi mo na kaya. First, magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us thank the Lord for what He has done for us. Mas marami pa rin kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sa 1,000, mga kapatid, sa isang pangit na pangyayari sa buhay natin, merong 1,000 kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Think of the goodness of God, mga kapatid. When I think of the goodness of God, my soul cries out, mga kapatid. Amen. Magpasalamat ka sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Amen. And then pray for another. At mo magsabing amen. Carry, amen, the burden of other. Lahat ng inaantok, magsabing amen. Okay, maraming inaantok. Sinong gising na gising, magsabing thank you, Jesus. Okay. Casting down imaginations, mga kapatid. Bago po yan, mga kapatid, ito pong missionary na ito is cancer-free. Pinaningan ng doktor, stage 4 cancer, cancer of the bone, mga kapatid. Inayos na yung kanyang bone marrow, in-injection na, nagkaroon ng infection sa dugo. Pero ngayon, cancer-free na siya, mga kapatid. Why? Why? Why, mga kapatid? Is it because of the doctor? Is it because of the medications, mga kapatid? It is because of the grace of God. It is because, mga kapatid, dali lang. It is because of the power of the mind. Kausap ko siya nung camp. Sabi ko, sir, you are so tough. Nung sinabi ko yun, umupo siya. Kinuwento niya lahat yan sa akin. Upo kami. Mga kapatid. At sinabi niya lahat yung kwento sa akin. You are so tough. No? You have to use your mind, sabi niya. Amen. Kasi dito lahat nagpa-process sa ating kaisipan. Ang isip ang magdi-decide, mga kapatid. Mag-move on na ba ako? Mamumuhay pa rin ako doon sa aking past. Ang isip ang magdi-decide. Sabi mo sa iyong katabi, ayusin mo ang isip mo. Amen. Ay, minsan marami tayong plano, hindi nagagawa. Ama? Dami natin gustong gawin, hindi natin attain, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Sabi po na 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Mga kapatid, bigyan ko po na example ito. Merong 10 espiya, 12 spies na pinadala, mga kapatid, to spy the land of Canaan. Pero pagdating doon, mga kapatid, amen, itong 10 bumalik na may report. Sabi nila, para tayo mga tipaklong lang sa mga higanting yon, hindi tayo mananalo. Pero sinabi ni Joshua and Caleb, mga kapatid, they became very upset, mga kapatid. Sabi ng Bible, these 2 men said to the Israelites, gathered there. Alam niyo po, mga kapatid, nung nag-report yung 10 espiya ng negatibo, kasi nga naman, mga higante talaga. Nagdala sila, mga kapatid, ng prutas, ganyan kalaki po yung prutas na hindi man lang kayang buhatin ng isang tao. Yun yung kinakain ng mga higante sa Kanaan, mga kapatid. Amen? Nagdala sila. Ito yung patunay. Amen. Praise the Lord. So yung nakita nila, alam nyo po, yung nag-report yung 10 espiya na para tayong mga tipaklong lang doon, wala tayong laban doon, wala tayong experience sa pakikipaglaban. Alam nyo po, ang naging epekto doon sa kanilang pamilya, natakot sila at nag-iiyak, bumalik sa bahay at umiiyak, mga kapatid. Praise the Lord, kaya mag-ingat tayo. Doon sa pinagbabalingan natin ng balita, kung magbabalita ka naman, dapat yung positibo. Mga kapatid, lahat magsabing amen. Kung magbabalita kayo, makakapagpalakas naman sa kapatid mo, hindi yung makapagpapahina sa kanya. Amen? Yung chismis ba, makapagpapalakas yun? Makapagpalakas ng tawa.
Kung magbabalita tayo, yung magandang balita, mga kapatid, yung good news, mga kapatid, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ha? Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? So, sabi na, umiyak sila, naglamed sila, na parang yun na yung katapusan ng kanilang buhay, mga kapatid. Pero sabi nung dalawa, no. Sabi ni Joshua and Caleb, mga kapatid, sabi po ng Bible, these two men said to all the Israelites gathered there, the land that we saw is very good. Napakaganda ng lugar. Maganda ang lugar na aming pinuntahan at minanmanan. Amen. It is a land filled with many good things. Maganda yon. Amen. Napupuno ng mga magagandang bagay. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. Kung ang Diyos, amen, ay matuwa sa atin, gagabayan tayo ng Panginoon papunta doon. Nandun yung kanyang pananampalataya. Nakita niyo yung pagkakaiba? And He will give that land to us. At ibibigay ng Diyos yan sa atin. So don't turn against the Lord. Don't be afraid of the people in the land. Huwag kayong matakot. Oo, higante yon, malalaki yon. Amen? Para tayong mga tipaklong lang. Physical appearance. Maliit ka, para bang si Yao Ming. Di ba? At saka sino to? Yung Unano sa artistang Unano? Si Dagul. Diba? Kilala natin. Si Yao Ming, di ba? Kaharap si Dagul. No match talaga si Dagul, mga kapatid. Amen. Parang tayo mga tipaklong lang doon. Amen. Praise the Lord. Pakita nila malaki. Maganda yung lugar. Mga kapatid, mabubunga. Mga kapatid, ang mga puno. Pero mas malaki ang Diyos natin. May pangako ang Diyos natin. Amen? May sakit ka, may karamdaman ka, may cancer ka, may diabetes ka. Amen? Sino mas makapangyarihan? Ang diabetes o ang Diyos? Ang cancer o ang Diyos, mga kapatid? Sino may gawa? May lalang ng buhay natin? Ang Diyos. Siya ang magpapasya. Ang tanong, ano ang pinipili mong paniwalaan? Yung pagagalingin ka o mamamatay ka na? Anong pipiliin mong paniwalaan? Amen. Ang Diyos, ang salita ng Diyos, yung ibang kasinungalingan, mga kapatid, galing sa Diyan. At po magsabi, amen. Sabi, don't be afraid. Huwag kayong matakot. Of the people in that land, we can defeat them. Nakita niyo yung faith ng dalawa, Joshua, Caleb, we can defeat them. Matatalo natin sila. Heroes of faith, si David. Harap niya, mga kapatid, yung 12-footer na si Goliath. Pero hindi, pababagsakin kita. Puputulin ko ulo mo. At ipapakain ko, amen, sa mga ibon. Sino si David? A shepherd. Hindi nga niya mabitbit yung espada ni Saul. Hindi niya mabitbit, mga kapatid, yung kalasag ni Saul. Pati yung armor, hindi mabitbit ni David. He's just a young boy. Pero sabi niya, ang tapang niya. Ha? Sa pangalan ng aking Diyos. Amen. Mapupuksa kita at puputulin ko ulo mo. Ipapakain ko sa mga ibon. Dineclare niya yon, mga kapatid. Bakit? Kilala niya ang Diyos. Kilala niya kung gaano kakapangyarihan ang Panginoon. Inalala niya kung paano pinalabas ang mga Israelita, mga kapatid, sa pagkabihag at hinati ng Diyos, mga kapatid, ang karagatan. Red Sea. Ang tanong, kilala mo ba ang Diyos? Kaya tinatanong kayo, are you a child of God? Ano inisip mo? I am a child of God. Lahat magsabing amen. Oo, may biological father ka. Baka yung biological father mo, ministrit ka, inalimura ka, sinaktan ka, mga kapatid. But don't worry, we have Heavenly Father. Meron tayong Diyos, mga kapatid, na kahit di mo nakasama tatay mo, meron tayong Diyos, mga kapatid at Ama. Na tunay na nagmamahal sa atin, mga kapatid. Lahat magsabing amen. You are a child of God, mga kapatid. You are complete in Him. Kumpleto tayo pag meron tayong Diyos sa buhay natin at meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Be careful what you think. Mga kapatid, mag-ingat tayo kung ano po ang ating iniisip. That's why we have to have a mind of Christ. Mga kapatid, magkaroon tayo ng kaisipan na meron ang ating Panginoon. Ano yung kaisipan na meron ng Panginoon? Salita ng Diyos. Makapangako ng Panginoon sa atin. Ano ba sabi ng Bible? I will heal you. Tatanungin mo pa ang Diyos,
Kalooban kaya ng Diyos na pagalingin ako? Kalooban ng Diyos na pagalingin ka? Don't question God. Don't question the power of God, mga kapatid. Kalooban ng Diyos na pasaganahin ang buhay mo. Kalooban ng Diyos na payamanin ka. Kalooban ng Diyos na pasayahin ka. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na magkaroon ka ng masaganang pamilya. Don't question God. Don't limit God, mga kapatid. God is infinite. God is unlimited. God is powerful, mga kapatid. The mind of Christ is the Word of God. Amen. We must feed our mind with the Word of God, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, every time na merong negative things na dumadaan sa ating buhay, meron tayong panlaban. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Lahat mo magsabi, Amen. Lahat magsabi, Amen. Sino dito offended? Sino dito offended? Alam niyo ba yung offended o yung tisod? Is a trap. Trap yan ang job. Ang offense, hindi siya harmful. Hindi yan, mga kapatid, unless na yan ay tapakan mo, kunin mo, hawakan mo, ay sigurado sasabog ka. The offense is a trap. Lahat po magsabi, Amen, trap. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo daw yung kabila at ipasampal mo ulit. Pwede kang magsalita sa akin na masasama, pero pwede kong piliin na patawarin ka araw-araw. O pwede kong piliin na magtatanim ako sa iyo ng sa loob at gagantihan kita. Dito yan nagpaprocess sa ating isip. Pag sinampal ka, sabi ng Bible, iharap mo daw yung kabila at yun ang sasampalin. Nagtanong si Pedro, ilang beses ba kami dapat magpapatawad? 7 beses, sabi ni Jesus Christ, 70 times 7. Times nyo yun. 70 times 7. Ilan po yan? Huwag yung gawing literal. Mga kapatid, ibig sabihin, ang pagpapatawag is infinite. Mga kapatid, hindi nyo na kailangan gumamit ng calculator. Every time, mga kapatid, may mga taong magkakasala sa atin. Amen. Choose to forgive. Piliin nyo magpatawad, mga kapatid. Kasi pag hindi kayo nagpatawad, tanim kayo ng sama ng loob, dadalhin nyo yung kabigatan na yan sa inyong mga buhay. Hindi kayo magiging masaya, hindi kayo magiging payapa sa inyong buhay. Amen? Hanggang sa hukay, dadalhin nyo yan. Pero kapag pinili nyo, mga kapatid, na magpatawad, idalangin siya, mga kapatid, God will give you the peace. God will give you the joy, mga kapatid, nang gagaling sa ating Panginoon. Lahat po magsabing amen. Kapag kinuha daw ang iyong coat, kapag kinuha daw ang iyong jacket, mga kapatid, pati yung damit mo, ibigay mo. Ano sabi ng Bible? Kapag ninakawan ka, bigyan mo pa siya. Mga kapatid, yun po ang sinabi ng Bible. Praise the Lord. You have a choice. Dito yan nagpa-process sa ating mga kaisipan. Amen? Lahat magsabi, Amen. Kaya may mga tao na madaling magtampo. May mga tao, mga kapatid, na madaling magtanim ng sama ng loob. Mga kapatid, isa yan sa mga natutunan ko bilang pastor. Hindi ako pwedeng magtampo. Kung nagtatampo man ako, kay Sister Sara lang. Sa asawa ko lang. Minsan sa mga anak ko lang, mga kapatid. Totoo po yan, matampuhin ako. Alam ng mga nanay tatay ko yan. Birthday ko, binigyan ako Bible. Mga kapatid, nagtampo ako. At hindi ako, nagmumukmuk lang ako doon sa isang upuan, mga kapatid. Ayoko mamansin, sobrang lukot ko. Bible lang binigay sa akin. Matampuhin ako, mga kapatid. Amen. Until this time, mga kapatid, minsan pag may panahon, totoo po ito, totoong usapan to. Pag hindi tayo na-appreciate, minsan, di ba, naghahanap tayo ng appreciation eh. Minsan, nasasaktan tayo. Alam mo, nanlibre ka. Gumawa ka ng maganda loob, naghahanap ka ng thank you eh. At kapag hindi mo na, yung ina-expect mo na thank you, hindi mo na-receive, minsan, sumasama ang loob natin. Tama?
Totoo po yan, mga kapatid. Frankly speaking, naghanap tayo ng appreciation, mga kapatid. How much more ang Diyos, mga kapatid. Kaya mahalaga sa Panginoon na lagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. At magsabi amen. Natutulog ka, iningatan ka ng Panginoon. Natutulog ka, ginabayan ka ng Panginoon. Lahat ng mga masasamang espiritu na gusto kang pahirapan, saktan, mga kapatid. Amen. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel niya para ingatan ka. Amen. At hanggang ngayon, buhay ka pa. Amen. Pero marami tayong reklamo pa rin talaga eh. Diba? Mga kapatid, dahil pa rin tayo reklamo, dahil pa rin tayo hinahanap eh. Just be thankful to the Lord, mga kapatid. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon. Amen. Contentment is the cure, mga kapatid, sa greediness. Mga kapatid, wala pong masamang yumaman. Medyo i-mimix ko lang, wala pong masamang yumaman at mangarap, maghangad na magkaroon ng pera, mayaman, kasaganang buhay, mga kapatid. Pero masangarin muna natin, mga kapatid, na hanapin ang muka ng Diyos at ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness para yung kayamanan na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ay magamit mo sa tama. At hanapin mo muna ang kasiyahan mo sa Diyos, sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos para yung pera, kahit mawala, kahit magkaroon ka, masaya ka pa rin. Sabi na ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kapag masaya ka na, sa Diyos pa lang, masaya ka na, sa Diyos pa lang, kontento ka na, lahat ng kailangan mo ay idadagdag na lang sa'yo. Ibig sabihin, yung pera, yung pagkain, yung bahay, yung asawa, yung boyfriend, additional lang pala yun ng Panginoon. Sino dito ang gusto magkaroon ng boyfriend? Sino dito may boyfriend? Ano sabi ng Bible? Si Lord muna. Si Lord muna. Kasi kapag si Lord pinasaya mo, dadalhin niya sa iyo. Lalaki talaga. Amen. Nasasamahan ka sa hirap at ginawa. Yung hindi ka lolokohin. Amen. Lahat magsabi amen. Napakasarap, mga kapatid. Amen. Andiyan pa ba kayo? Palapakan nating malakas ang Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya regalo ng Diyos, regalo galing sa Diyos ang mabait na asawa. Amen. Praise the Lord. Ang sarap mapangasawa. Kaya suggest ng mga speakers natin. Pili kayo ng inyong mapapangasawa. Napakalaga, lalo sa aming mga lalaki, yung babae, mga kapatid, na susuportahan kami sa aming ministry. Amen. Kasi talagang puro heartaches dito sa ministry namin, mga kapatid. Napakadaming dahilan para masaktan kami. Pero, mga kapatid, nakikita nyo po, talagang napakasaya pong maglingkod sa Panginoon. Amen? Bakit? Regardless of the attitudes, regardless of, mga kapatid, sabihin na natin, mga ginagawa pagkakamali ng mga kapatiran, mga kapatid, regardless, mga kapatid, doon sa kanilang mga behavior, pero tututunan namin silang mahalin, intindihin at idalangin sa ating Panginoon. At napakasaya sa pakiramdam, mga kapatid. Amen? Na kahit anong ugali, tanggap mo sila at gusto mo silang mapunta ng langit, mga kapatid. Yun po ang layunin natin. Lahat po magsabing amen. At biglang conclusion, mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Tapos na po ako, mga kapatid. Bigyan nyo na lamang ako ng konting minuto. Bigyan ko lang kayo ng conclusion. Illustration. Nagkaroon na isang experiment, mga kapatid, na isang prisoner, isang bilanggo. Siya ay nahatulan, mga kapatid. Amen, ng lethal injection. Pinagpatawag ng mga doktor, nagpatawag ng priest. Ito po isang experiment lang na kunyari siya, mga kapatid, ay i-injection na ng lethal injection. Siya ay death sentence. So, nilagyan ng piring ang kanyang mata, pinahiga siya, mga kapatid, dun sa deathbed. Nakapaligid, mga kapatid, ang doktor, ang mga nurses, nandun pa yung pare, nagbabasa na, mga kapatid, amen, ang mga scripture patungkol dun sa mga mamamayapang kaluluwa o tao, mga kapatid. Ang ginawa ng doktor after the scripture, mga kapatid, amen, ay dinampilang yung kanyang kuko, amen, doon po sa braso ng
taong nahatulan o kunyaring hahatulan ng lethal injection. Ganyan lang. Ganito, Sister Rose. Ganyan. Walang injection na nangyari. Walang pagturok ng lethal injection, mga kapatid, na ganap. Pero after a few moment, namatay, mga kapatid, yung prisoner. And they found out, mga kapatid, pagdating mga kapatid doon sa yung cause of death, mga kapatid, ng prisoner ay cardiac arrest. Walang lethal injection na nangyari, kukulang, mga kapatid. Pero namatay yung prisoner. Your mind can kill you. And your mind, mga kapatid, hallelujah, if you trust the Lord, your mind can bless you, mga kapatid. Your mind can shape your life, mga kapatid. Yung prisoner namatay, mga kapatid, true to life. 1960s, nagkaroon din ng experiment, mga kapatid, ng mga medical students. Pinapatawag, mga kapatid, amen, yung pupugutan ng ulo. Pero bago pugutan ng ulo, ang ginawa, ano muna, yung kutsilyo, mga kapatid, pero ang ginamit, yung kabilang, yung walang talim, yung ginamit, mga kapatid. 1960s, mga kapatid, sa England. Alam nyo po, yung kunyari na parang, ang tawag dyan, mga kapatid, ginilitan ng leeg, ay para siyang, wala namang, hindi naman, mga kapatid, hiniwa yung kanyang liig, mga kapatid, and namatay din yun. Because there is power on your mind. May kapangyarihan ang ating mga isip, mga kapatid. Kung isipin mo ngayon, amen, makakalagpas ako. Kung iniisip mo ngayon na magaling na ako. Kung isipin mo ngayon, mabubuo ang pamilya ko. Kung isipin mo, amen, babaguhin ng Diyos ang aking anak. Amen. Mahalaga ang magiging laman ng iyong isip. Amen. Let's have the mind of Christ. At magsabi, amen. And lastly, Pinoy naman to, mga kapatid. Dati hindi pa ho nalikha yung tinatawag na antibiotic para sa mga may tuberculosis. So naging rampant, mga kapatid, yung cases ng tuberculosis. So may isang lalaki, mga kapatid, na nagpa-lab test kasi ubos siya ng ubo, at pag tuwing umuubos siya, mga kapatid, may lumalabas na dugo. So sign niya na may tuberculosis siya. So sa x-ray, mga kapatid, nung nagpa-x-ray siya, and then nung kukunin niya na yung kanyang result, mga kapatid, amen, nakuha niya, mga kapatid, amen, yung maling result. Ang nakuha niyang result, mga kapatid, amen, na yung kanyang lungs, mga kapatid, is clear. Wala siyang tuberculosis, nabuhay. Without any medication, mga kapatid. Clear naman pala yung lungs ko eh. Praise the Lord. At yung result niya, pero totoong may TB siya, mga kapatid. Yung kanyang totoong result at kalagayan at sakit na meron siyang tuberculosis, nakuha ng healthy, namatay, mga kapatid, yung walang sakit. Mga kapatid, na-stress, hindi nakatulog, mga kapatid, sa kakaisip. Kasi may power yung ating kaisipan. May question, mga kapatid, today sa inyo. Ano ang mas pipiliin yung isipin ngayong oras na ito, mga kapatid? Ano ang pipiliin yung ipakain sa inyong mga isip, mga kapatid, sa oras na ito, mga kapatid? But I tell you, mga kapatid, habang tayo po'y tumatayo, think of the promises of God to your life. Isipin nyo ang lahat ng pangako ng Diyos sa inyong buhay. Isipin mo ang lahat ng magagandang bagay, amen, na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Amen. At huwag mo isipin, mga kapatid, amen, ang mga negatibo,
Amen. Isipin mo, amen, mangarap ka kasama ang Panginoon. Habang nakapikit ang ating mga mata, at habang tumutugtog lang ang piano, mga kapatid, before we praise the Lord, before we thank God, mga kapatid. Hallelujah. Paganahin muna natin ang ating isip and let us apply the Word of God sa ating mga buhay. Thank you, Jesus. Think of these things. Think of these things. Hallelujah, Jesus. Ito po ang totoo. Totoong may sakit ang iba. Pero isipin mo, 2,000 years ago, God paid the price. Ang Diyos, si Jesucristo, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang likod, mga kapatid, ay sinugatan, nilatayan, upang tayo'y pagalingin. Mga kapatid, ayaw ng Diyos ang negatibo. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, ng kanyang mga anak ay nawawalan ng pananampalataya at pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. But it all begin first sa ating mga isip. Think of the goodness of God. Isipin mo lahat ng mga gusto mong, amen, mangyari sa buhay mo. Think of your prayers, think of your brothers and sisters, think of your parents, mga kapatid. Isipin mo lahat. Amen. At lahat yan, according to your faith, ay mangyayari sa iyo. We have difficult moments sa ating buhay. Lumalalim ang gabi, mga kapatid. Parang gusto natin sumuko. Kung wala ka nang mabanggit, just thank God. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Habang tayo nag-isip, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang tayo nag-iisip, taas po natin ang ating mga kamay. Ang ating kanang kamay at ang ating kaliwang kamay ay ilagay po natin sa ating mga ulo. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, I submit my mind to you. Ipinapasa ilalim ko sa iyo ang aking isip. Bigyan mo ko ng isip na katulad ng isip mo. Punuin mo ito ng mga positibong mga bagay na naayon sa iyong mga pangako sa akin. Mga pangako na para sa aking pamilya. Naniniwala ako na ako'y pinagpala mo na. Naniniwala ako na ang pagpapala ay nag-aantay na lamang. Ilagay mo sa isipan ko yan. Huwag mong tanggalin at naway dayain ako ni Satanas ng kaaway. Ilagay mo sa puso ko yan. Lumabas sa aking mga bibig. Lord, right now, I receive it. I declare it in the name of Jesus. Lord, revive this church once again. You love this church. Mahal mo ang simbahang ito, Panginoon. Panginoon, ilagay mo sa aming mga isipan ang iyong kabutihan sa aming buhay. And this we ask in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Hallelujah.
tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, ay marunong magpasalamat sa Panginoon. Sige po. Hindi ko kayo utusan na magpuri. Pero kapag nag-uumapaw sa inyong mga puso ang pasasalamat, at kung nararamdaman mo, mga kapatid ko, ang yakap ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, lalabas na lang yan sa ating mga bibig. Hindi ko po kayo, mga kapatid, I will not command you to praise. Pero kung nararamdaman niyo, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon na inuudyukan kayong magpuri, listen to the voice of God. Fight a good fight of faith. Come on. Music team, hallelujah. Sige po mga kapatid, huwag niyo itigil yung katabi niyo. This is a time, mga kapatid, a moment of prayer. Sige po. Allow the Lord, mga kapatid, to talk to you. Allow the Lord to talk to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aking ibibigay This church is a remnant church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I would like everyone, hallelujah, to focus on God. Hallelujah. Even the musicians before you, bago mo hawakan ng yung instrumento, hallelujah. So, kami sa pagpupuri, sama-sama tayo magpupuri. Ang instrumento na meron tayo ang ating boses. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel the anointing of the Lord. I feel the Spirit of God right now. Hallelujah. It's so strong. Hallelujah. In the name of Jesus, let us be sensitive. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's so strong. Hallelujah. I feel in my spirit. Hallelujah. Praise the Lord. May palalayain ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Revival, mga kapatid, ay hindi magagaling sa music. It came not from the preacher. Hallelujah. It came from our humility sa ating Panginoon. Kung tayo magpapakumbaba at magkakaisa, mga kapatid, God, hallelujah, will pour out His Spirit upon this church right now. In the name of Jesus, I plead the blood of Jesus right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Renew our mind. Renew our mind in the name of Jesus. Renew our mind. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Speak with other tongues as the Spirit gave you the utterance. Hallelujah. Renew our mind. Renew our mind. Cleanse
our hearts. Hallelujah. Linisin mo ang aming mga puso. This church needs revival. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kahit ang aming mga baguhang bisita, hallelujah, ay makakaramdam ng iyong yakap, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, pawiin mo ang kalungkutan ng bawat isa, Panginoon, at palitan mo, Panginoon, ang kasiyahan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Joy that comes from you, the joy that comes from the Lord, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. Exalt the name of Jesus. Come on, musicians and singers. Hallelujah, bago mo hawakan ang instrumento mo, hallelujah, please make sure na tumanggap ka na ng Holy Spirit sa Panginoon. Siguraduhin mong napuspos ka na, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, it is not by power, it is not about your talent. Hallelujah, it is about the Spirit of the Lord. It is about the power of Jesus, hallelujah, that is working in the church. Hallelujah, it is not our ability. It's not about the knowledge. It is about the Word of God. It is about the grace of God. It's about, hallelujah, the goodness in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Let the Spirit flow. Let the Spirit flow upon this place. Let the Spirit flow upon this place. Hallelujah. Hindi ko po kayo pinipilit. Hallelujah. Ayokong pilitin ang bawat isa. Hallelujah. Your mind is renewed already. You are a child of God. Your inheritance is not here. Your inheritance, your heritage is in heaven. You are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Huwag kang papayag. Huwag kang papatalo sa dyablo. Mahal ka ng Panginoon. Iniwan ka, may sakit ka, pero mayaman ang biyaya ng Panginoon. Magaling ka na sa oras na ito. Pinagpala ka na sa oras na ito. Pinalaya ka na ng Diyos sa oras na ito. In the name of Jesus. Hallelujah. Pulling down the strongholds. Hallelujah. And taking captivity. Hallelujah. Every high thing that exalted against the knowledge of God right now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A kingdom-minded, heavenly-minded person, kingdom-minded person. I want to be a kingdom-minded person. Oh God, Jesus. Kapatid, huwag po kayo matakot. Don't be intimidated. Hallelujah, huwag kang ma-intimidate. Pero ang magandang plano sa iyo ang Diyos. Don't be offended. Release your offense. Choose to forgive. Choose to forgive. Release the power of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh God. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, I would like to invite everyone, the music team, let us sing this song. Hallelujah. Awitin natin out ng nagsabing, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Hallelujah. Mga kapatid, huwag mo maliitin ang sarili mo. Huwag mong tingnang maliit ang sarili mo, mga kapatid. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos. Maaaring hindi ka, wala kang pinag-aralan. Maaaring pakiramdam mo walang nagmamahal sa iyo. Hallelujah. Nandito ang ating Panginoon. Hallelujah, na minamahal ka. Hallelujah, restore your true identity. You are a child of God. You are forgiven. You are redeemed. You are being cleansed by the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. There is power. There is power in the name of Jesus. Yes. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Think of these things. Think of the goodness of God. Hallelujah. To break every chain. Oh Jesus. There is power. There is power. There is power. There is power. Don't limit the power of God. There is power. There is healing. There is salvation. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Yes. So break every chain. Malaya ka na sa oras na ito. Kung ikaw ay bilanggo sa kasalanan, kung ikaw ay bilanggo sa kalungkutan, ikaw ay malaya na sa oras na ito. Ikaw ay kinalagan na ng Panginoon. There is power. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is power. In the name of Jesus. To break every chain. 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 There is power. There is power in the name of Jesus. Yes. Every stronghold, every hiding must come down. In the name of Jesus. 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 Let the joy of the Lord, let the peace of the Lord break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. I hear the chains falling. 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 I hear the chains. I hear the chains falling. I hear the chains. I hear the chains falling. I hear the chains rolling. I hear the chains.
name of Jesus. There is power. There is power. There is power. Come on. Receive the power. Receive the Holy Spirit. Speak with other tongues. God is not finished yet. Hallelujah. To break every chain, break every chain, break every chain, Break every chain. break every chain, break every chain, To break every chain. to break every chain, to break every chain, break every To break every chain. to break every chain, break every chain, break every To break every chain. to break every chain, break every chain, to break every chain, To break every chain. to break every chain, to break every chain, To break every chain. to break every chain, to break every chain, break every chain, For the last time. to break every chain, to break every chain, to break every chains. Hallelujah, Jesus. Let the redeemed of the Lord say so. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Shout unto God with a voice of triumph. Shout unto God with a voice of praise. If the Son sets you free, you are free indeed. Hallelujah. Let this mind be in you, which are in Christ. Let the mind of Christ be in you. Hallelujah. Receive the promise of God. Receive the healing from Jesus. Hallelujah. You are being delivered. You are being set free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. Let us shout the name of Jesus. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumigaw tayo sa Panginoon ng may tagumpay. Hallelujah. Tayo'y nagtagumpay. Tayo'y pinagaling. Tayo'y pinagpala ng Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Blessed be the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you for your presence. Thank you, Jesus, for your powerful move upon this church in the midst of these people. Hallelujah.